Napakalakas ng buhos ng ulan na dala ng bagyo. Ang ulan ay parang mga matatalim na karayom na bumabaon sa kanilang mga balat. Sa labas ng kanilang maliit na inupahang bahay ay maririnig ang mga sigaw ng makapitbahay na nakukumahog iligtas ang kani-kanilang mga gamit. Ang tubig na kulay kapa ay may dalang putik nga sangangang puno at kung ano-anong nga bagay na inanot ng baha. Sa loob lamang ng isang oras ang tubig na kanina ay hanggang bukong-bukong lamang ay mabilis na umabot sa baywang ng isang taong sapat ang gulang. Ang bahay na kanilang tinitirhan ay hindi na kayang labanan ang puwersa ng kalikasan. Unti-unting pinasok ng malamig at maduming tubig ang kanilang tahanan, nilalamon ang kanilang nga payak na kagamitan isa-isa. Basang-basa na ang nga damit ni Katrina. Yakap-yakap niya ng mahigpit ang kanyang 4 na taong gulang na anak na si Maya. Ang bata ay umiyak ng napakalakas, ang boses nito ay halos matabunan ng ugong ng hangin. Nanginginig ang maliit na katawan ng bata, hindi malaman kung dahil sa labis na takot o sa matinding lamig na nanunuot sa kanyang mga buto. Sa kabilang banda ang kanyang asawang si Jericho ay buong lakas na nakikipagbuno sa pinto na ayaw bumukas dahil sa lakas ng agos ng tubig sa labas. Kailangan na nating umalis dito, malakas na sigaw ni Katrina, ang kanyang boses ay nanginginig sa kaba at pag-alala para sa anak. Tumaas na ang tubig, baka maabutan tayo rito sa loop. O pupunta tayo sa bahay ng nanay ko doon sa mataas na lugar, ligtas tayo doon, sagot ni Jericho habang pilit na itinutulak ang makapal na kahoy na pinto. Nang tuluyan nilang mabuksan ang pinto, sumalubong sa kanila ang nakakabinging ingay ng ulan at ang malakas na hangin. Binuhat ni Jericho ang kanilang anak at ipinasan sa kanyang balikat upang hindi ito maabot ng tubig. Nakasukbit naman sa balikat ni Katrina ang isang balutan na naglalaman ng ilang tuyong damit para kay Maya at ang mga mahahalagang papel na naisalba nila. Nilabanan nila ang nakakamatay na lamig. Ang bawat hakbang sa binahang daanan ay mapanganib, hindi nila nakikita ang kanilang inaapakan at maaari silang mahulog sa mga malalalim na hukay na hindi na maaninag. Ang tanging nagbibigay lakas sa kanila ay ang kagustuhang mailigtas si Maya. Makalipas ang kalahating oras ng paglalakad at bahagyang pagsakay sa isang maliit na bangkang pinapatakbo ng gataong nagtutulungan, narating nila ang isang malaking bahay na yari sa bato na nakatayo sa isang burol. Tuyo, maliwanag at tila napakainit ng paligid nito. Kabaliktaran ng madilim at malamig na sinapit nila. Ito ang tahanan ni Aling Rosa, ang ina ni Jericho. Agad na kinalampak ni Jericho ang malaking pinto ng bahay gamit ang kanyang natitirang lakas. Inay, buksan niyo po ang pinto, kami po ito si Jericho, binaha po ang bahay namin, maawa po kayo. Napakatahimik sa loop at matagal silang nahintay sa labas. Niyakap ni Katrina ang kanyang sarili upang labanan ang lamig. Si Maya ay tumigil na sa pag-iyak, ngunit ang mga labi nito ay nagsisimula ng mangitim at ang pangingining ng katawan nito ay lalong lumalala. Muling kinalampak ni Jericho ang pinto ng mas malakas pa kaysa kanina. Sa wakas, pagkatapos ng ilang sandali ay bumukas ito at iniluwa ang muha ni Aling Rosa. Ang kanyang muha na madalas ay masungit ngayon ay kakikitaan ng labis na inis dahil naistorbo ang mahimbing niyang pagtulog. Tiningnan niya si Jericho mula ulo hanggang paa at pagkatapos ay bumaling ang kanyang matatalim na tingin kina Katrina at Maya na nakatayo sa likuran ng kanyang anak. Ang kanyang mamata ay puno ng pagkamuhi at pandidiri. Ano ang ginagawa ninyo rito ng ganitong oras at basang-basa pa kayo ng putik sa labas ng bahay ko, bungat niyang may kasamang pangiinsulto sa tinig. Inay, maawa po kayo, binaha po ang bahay namin at wala po kaming ibang mapupuntahan, makikituloy lang po sana kami pansamantala, pakiusap ni Jericho na nanginginig ang boses. Tingnan niyo po si Maya, giniginaw na po siya, at baka makasakit ng malala. Bumuntong hininga ng malakas si Aling Rosa na tila badiring-diri sa nakikita. Problema ninyo ang baha na iyan, sinabi ko na sa inyo noon pa na huwag kayong tumira doon sa mababang lugar na iyon, pro ang titigas ang ulo ninyo, ginusto ninyo iyan. Inay, hindi po ito ang tamang oras para magtalo, anak ko po ito, apo ninyo, maawa po kayo. Tumaas ang kamay ni Aling Rosa upang patigilin ang kanyang anak. Ang kanyang mga mata ay nanilisik na nakatingin ng diretso kay Katrina. Hindi maaari, sigaw niyang bigla. Ikaw Jericho, maaari kang pumasok at matulog dito dahil anak kita, pero hindi ang asawa at anak mong iyan. Wala nang espasyo sa bahay na ito para sa kanila. Pauwiin mo ang asawa mo sa mga mahihirap niyang magulang. Siya ang nagdadalaeng kamalasan sa buhay mo, kaya kayo nahihirap ng ganyan hanggang ngayon. Parang piniga ng napakahigpit ang puso ni Katrina sa mga narinig. Nanlaki ang nga mata ni Jericho na hindi makapaniwala sa lumabas sa bibig ng kanyang sariling ina. Ano po ang ibig ninyong sabihin, asawa at anak ko po sila, hindi ko sila maaring iwan na lang sa labas. Wala akong pakialam sa inyo, sigaw ni Aling Rosa na namumula na sa galit. Nanatiling tahimik si Katrina. Sanay na siyang makarinig nga masasakit na salita mula sa kanyang biyenan mula pa nung araw na ikasal sila ni Jericho.
Ngunit sa pagkakataong ito sa gitna ng unos habang nakikita niyang nanginginig at nangingitim ang kanyang inosenteng anak, ang masalitang iyon ay parang patalim na unti-unting sumusugat at pumapatay sa kanyang pagkatao. Habang nangyayari ang sagutan, biglang may isang sasakyan na huminto sa kanilang likuran. Bumaba mula rito si Elena, ang nakababatang kapatid ni Jericho, kasama ang kanyang anak na lalaki na kaedad lamang ni Maya. Basa rin sila, ngunit halatang hindi kasing lalangang sinapit ni Katrina at Jericho dahil may sarili silang magandang sasakyan. Makalapit lamang ang bahay nila ni Aling Rosa. Nang makita ni Aling Rosa ang pagdating ni Elena, biglang nagbago ang kanyang mukha at gumuhit ang isang malapat na ngiti na abot hanggang tainga. Agad siyang lumabas upang salubungin ang mga ito. Binalewala sina Jericho at Katrina na parang mga hangin lamang sa kanyang harapan. "Naku anak ko, binaharin ba kayo? Halika na, pasok na kayo sa loop." At mainit doon ninakap ni Aling Rosa si Elena at ang paborito nitong apo ng mahigpit. "Opo inay, pinasok na ang tubig ang bahay namin hanggang tuhod ang dumi pa naman," reklamo ni Elena na parang batang naglalambing sa kanyang ina. "Dito na kayo matulog, marami pang bakanteng silid sa itaas," sabi ni Aling Rosa na puno ng pag-alaga habang hinahaplos ang buhok ng kanyang apo. "May palaruan din para sa mahal kong apo, ipahahanda ko kayo ng mainit na inumin upang hindi kayo sipunin. Pumasok na kayo agad." Pinapasok ni Aling Rosa ang mag-ina sa loop ng mainit at komportableng bahay. Nadurok ng pira-piraso ang puso ni Katrina habang pinakmamasdan ang takpong iyon. Hindi dahil nanghihinayang siya sa mainit na inumin o sa bakanteng silid, kundi para sa kanyang anak na si Maya na binalewala na parang walang kwentang bagay. Apo rin ni Aling Rosa si Maya, dugo at laman ni Jericho. Ngunit dahil ang ina nito ay si Katrina na itinuturing nilang isang hamak na mahirap na babay, hindi ito kinikilala at hindi binibigyan ng halaga at pagmamahal. Naikuyom ni Jericho ang kanyang makamao at namula ang kanyang muha sa matinding galit na nag-alap sa kanyang dibdib. Hindi na niya mapigilan ang kanyang sarili. "Inay," malakas na tawag ni Jericho. Lumingon si Aling Rosa habang nasa pintuan, ang mukha ay muling naging masungit. "Ano pa ba ang hinihintay mo? Bilisan mo, pumasok ka na dito Jericho, iwan mo na sila diyan sa labas, pabayaan mo silang mahanap ng ibang matutuluyan, huwag mong bigyan ng sakit ng ulo ang pamilyang ito." Huminga ng napakalalim si Katrina. Ayaw niyang makasala ang kanyang asawa dahil sa paglaban sa sarili nitong ina sa gitna ng gabi. Sa isang mahinahon ngunit malamig na tinig, humakbang siya ng bahagya pasulong at nagsalita. "Naunawaan po namin inay." Iyon lamang ang sinabi niya. Ang maikling pangungusap na iyon ay sapat na upang mapalingon si Jericho sa kanya. Nakita ni Jericho ang mata ng kanyang asawa. Ang mamatang kadalasang malambing at maunawain ay naging kakaiba. Mayroong napakalalim na kalungkutan, pagkabigo at isang hindi may paliwanag na lamig doon. Alam ni Jericho na sumobra na ang kanyang ina at hindi na tama ang nangyayari. Walang ibang sinabi, kinuha niya ang kanyang anak mula sa mga bisik ni Katrina at inakbayan ang kanyang asawa ng mahigpit. "Aalis na tayo rito," bulong niya. "Hindi ko hahayaang hiyain ng sinuman ang aking mag-ina kahit isang segundo sa pamamahay na ito." Naglakad sila palayo sa malaking bahay na iyon, pabalik sa madilim at maulan na gabi kung saan naghihintay ang kawalan ng katiyakan. Tiningnan lamang sila ni Aling Rosa nang may pangungutya bago nito isinara ng mahigpit ang pinto. Habang sila ay naglalakad palayo sa gitna ng ulan, lumingon ng saglit si Katrina. Tiningnan niya ang malaking bahay na sana ay magiging kanlungan nila mula sa bagyo. Ang kanyang mamata ay hindi na nagmamakaawa o nalulungkot. Ito ay malamig, matalim at nagbabadya ng isang malaking pagbabago. Hindi alam ng kanyang biyenan kung sino talaga ang manugang na itinaboy nito sa gitna ng unos. 2 araw na lang, bulong ni Katrina sa kanyang isipan habang nakatingin sa nakasarang pinto. 2 araw na lang at pagsisisihan ninyo ang lahat ng pangalipustang ito na ginawa ninyo sa amin. Ipinasok ni Jericho sina Katrina at Maya sa kanilang lumang sasakyan na nakaparada sa isang mataas na bahaging ng daan ilang kanto mula sa bahay ni Aling Rosa. Nahirapan siyang paandarin ang makina, umubo ito ng ilang beses ngunit kalaunan ay umandar din. Agad niyang binuksan ang pampainit sa loob ng sasakyan at itinaas sa pinakamalakas na antas upang maipsan ang panginginig ni Maya na nakapulupot pa rin sa mga bisik ni Katrina. Abang nagmamaneo paladyo sa lugar na iyon, hindi mapigilan ni Jericho ang maglabas NG sa manehelub. Sunod-sunod ang pagampas niya sa manibela. "Hindi ko maintindihan Katrina, hindi ko lubos maisip kung paano nakakagawa nga nito ang nanay ko." Apo niya si Maya, sarili niyang dugo at laman tulad ng anak ni Elena. Samantalang tinatrato niyang parang reyna ang kapatid ko, padahal pare-pareho naman tayong biktima ng baha ngayon. Maling-mali ito. Tahimik lamang si Katrina, buong atensyon niyang pinupunasan ng maliit na tuwalya ang buhok at muka ng kanyang anak. "Tama na iyan Jericho, wala nang magagawa ang galit natin ngayon, ang mahalaga ay makasama tayo at ligtas si Maya."
Pero saan tayo pupunta ngayon mahal ko, tanong ni Jericho na bakas sa boses ang kawalan ng pag-asa. Nabasa ang aking pitaka at telepono pati ang mga tarheta ko sa bangko. Kaunting barya at ilang papel na pera lang ang dala ko na nakatago dito sa loob ng sasakyan. Baka kailanganin nating pumunta sa lugar para sa mga lumikas sa barangay. Tumingin si Katrina ng diretso sa matang asawa. Hindi tayo pupunta doon, mabilis na sagot ni Katrina na may diin at pagpapasya. Hindi matutulog ang anak ko sa isang masikip at malamig na lugar kasama ang daan-daang tao na hindi natin kilala. Pupunta tayo sa pinakamalaki at pinakamahal na bahay panuluyan sa kalagitnaan ng lungsod. Halos mapatapak sa preno si Jericho sa sobrang gulat. Alam mo ba ang sinasabi mo, iyon ang pinakamahal na tirahan sa buong lungsod kung saan mga banyaga at mayayaman lang ang nakakapasok, wala tayong para doon Katrina, baka pinaglalaruan ng pagod ang isip mo. Maniwala ka sa akin Jericho, malambing ngunit puno ang kasiguruhan na sabi ni Katrina. Magtiwala ka sa asawa mo, ang mahalaga ay makapunta tayo ron ngayon din, makmaneho ka na papunta sa kalagitnaan ng lungsod. Kahit naguguluhan at puno ng pangamba ay sinunod ni Jericho ang kanyang asawa. Masyado na siyang pagod para makipagtalo pa at ang makitang kalmado si Katrina ay nagbigay sa kanya ang kakaibang lakas. Itinulak niya ang kanilang lumang sasakyan papunta sa sentro ang kalakalan sa lungsod kung saan mataas ang lugar at walang baha. Makalipas ang 30 minuto ang tahimik na paglalakbay, huminto ang kanilang sasakyan na puno ang putik at dumi sa tapat ang napakagarang bulwagan ang sikat na bahay panuluyan. Ang mailaw ron ay maningning na maningning at parang mga bituin sa gabi. Isang lalaking mayos ang kasuotan ang mabilis na lumapit sa kanila, bitbit ang isang malaking payong upang silungan sila. Nakaramdam malek labis na hiya at paglit malek sarili si Jericho. Mukha silang malapulubi na napatpat sa harap malek sang palasyo, malek kahari. Baka nakakamali tayo ngang pinuntahan Katrina, baka paalisin tayo ngang nga, bantay rito, bulong niya na halos hindi makatingin sa matao sa paligid. Hindi sumagot si Katrina. Matapang siyang bumabangang sasakyan, inayos ang kanyang basang damit at binuhat ang anak na nakatulog na sa kanyang dibdib. Naglakad siya ng tuwid at may dangal patungo sa lugar ngang matagatanggap ng panauhin, binalewala ang mga mapanghusga at nagtatakang tingin ng mga mayayamang panauhin sa paligid ng malaking bulwagan. Magandang gabi po, ano po ang may paglilingkod ko sa inyo, bati ang isang babaeng nagtatrabaho ron na may kasamang magalang na ngiti kahit na halatang sinusuri nito ang basang anyo ni Katrina mula ulo hanggang paa. Gusto kong isang silit na masisilungan namin, sabi ni Katrina na hindi nagpapakita ng anumang kaba sa boses. O para sa ilang gabi po mayroon po kaming karaniwang silit na nakakahalaga ng. Gusto ko ang pinakamalaki at pinakamagarang silit ninyo, putol ni Katrina sa sinasabing ng babae. Ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa tahimik na bahagi ng bulwagan. Natahimik ang babae ng ilang sandali, tila nag-iisip kung nagbibiro ba ang kaharap. Si Jericho na kararating lamang sa loob ng bulwagan ay biglang kinabahan nang marinig ang sinabi ng asawa. Ano ba ang ginagawa mo, bulong niya sabay hila ng bahagya sa manggas ni Katrina. Masyadong mahal iyon, aabot ng libu-libo iyan bawat gabi, wala tayong sapat na pera, nakakahiya tayo rito, umalis na tayo. Tumingin si Katrina kay Jericho, ang isang tingin na nagpapatahimik. Mahintay ka lang mahal ko. Muli siyang humarap sa babaeng tagatanggap ng panauhin. Bakante ba ang silit na hinihingi ko ngayon? Medyo kinakabahan at nag-alangan ang babae. Opo, bakante po ito, ngunit para sa ilang gabi po sana ito kukunin. Isang buong linggo, sagot ni Katrina nang napakakalmado na parang bumibili lamang ng tinapay sa kanto ang kanilang barangay. Napalunok ng malalim ang babae. Opo, napakalaki po ang kabuwang halaga niyan, sigurado po ba kayong itutuloy natin ito? Muntik nang himatayin si Jericho sa kinatatayuan niya. Naisip niyang tuluyan nang nawalan ng katinuan ang kanyang asawa dahil sa matinding pagod sa baha at sa pagtataboy ng kanyang ina kanina. Dahan-dahang binuksan ni Katrina ang kanyang basang balutan at naglabas ang isang maliit na pitaka. Mula ron hindi magabasang papel na pera o ordinaryong pagkakakilanlan ang kanyang inilabas. Kinuha niya ang isang tarhetang kulay itim na walang hangganan ang halaga at may disenyong gawa sa tunay na pilak. Inabot niya ito sa babae ng walang pag-aalinlangan. Pakiayos na ito agad at kailangan ng magpahinga ng anak ko, utos niya ng may matinding autoridad. Nanlaki ang mga mata ng babae nang makita at makilala ang uri ng tarhetang iyon. Nanginginig ang kanyang mga kamay nang kunin niya ito. Ang kanyang magalang na ngiti ay biglang napalitan ng isang labis at taos-pusong paggalang na inilalaan lamang para sa mga pinakamahalaga at pinakamayamang tao sa lipunan. Opo, ginang, ipoproseso ko na po ngayon din, patawat po sa kaunting pag-aalinlangan kanina, maligayang pagdating po sa aming bahay panuluyan. Mabilis na inilagay ang babae ang tarheta sa aparato para sa pagbabayad at agad na naaprubahan ang napakalaking halaga ng walang anumang problema o pagpigil.
Napatigas si Jericho sa kanyang kinatatayuan, hindi makapaniwala sa nakikita ng kanyang sariling mga mata. Tumingin siya sa tarhetang iyon na hawak ng babae at pagkatapos ay bumaling ang paningin sa kalmadong mukha ng kanyang asawa. Kaninong tarheta iyan, Katrina? Paano ka nagkaroon niyan? Tanong ni Jericho na ang boses ay halos isang bulong na lamang sa sobrang pagkabigla. Hindi sumagot si Katrina. Kinuha niya ang tarheta at ang susing kanilang silid. Isang pansariling tagapaglingkot ang agad na lumapit upang buhatin ang kanilang balutan, ngunit magalang itong tinanggihan ni Katrina dahil isang lalagyan lamang naman ang dala nila at basa pa. Sumakay sila sa isang pribadong elebador at inihatid sila sa pinakamataas na palapag kung saan matatagpuan ang mapinakamagandang silid sa buong gusali. Ang silid na iyon ay napakarangya at napakalawak. Mayroon itong malaking silid tanggapan, magandang hapagkainan at kwarto na mas malaki pa sa buong inuupahan nilang bahay na inanot ng baha. Ang banyo ay may sariling pampainit ng tubig at gumagana ng maayos ang pampainit ng buong paligid na nagbibigay ng matinding ginhawa sa kanilang mga nanlalamig na balat. Nang magising si Maya dahil sa sikat ng magandang ilaw, agad itong tumakbo at tumalon sa napakalambot na kama na tila ba nakalimutan ang dinanas na hirap sa labas ng bagyo. Tahimik na nakaupo si Jericho sa isang malambot na upuan, hindi pa rin may proseso ang bilis ng nga pangyayari at ang karangyaang nakikita niya. Nakatingin lamang siya kay Katrina na tahimik na abala sa pag-asikaso kay Maya. Sino ba talaga ang babaeng pinakasalan niya at paano kaya nito ipaliliwanag ang napakalaking sikretong itinago niya sa loob ng maraming taon ng kanilang pagsasama? Tahimik lamang ang loob ng napakalawak na silid. Ang tanging naririnig ay ang mahinang ugong ng pampainit at ang malalim at payapang pahinga ni Maya na mahimbing nang natutulog sa ilalim ng makapal at malambot na kumot. Nakabihis na ang batangang tuyo at malinis na damit na ipinadala ni Katrina sa pamamagitan ng naglilingkod sa bahay panuluyan. Nakaupo si Katrina sa isang mahabang upuan, hawak ang isang baso ng mainit na tsaa. Nakatingin lamang siya sa labas ng malaking salamin kung saan makikita ang nailong buong lungsod na patuloy na binabayong bagyo. Sa kabilang banda si Jericho ay nakatayo sa may pintuan, hindi pa rin magawang maupo. Ang kanyang isip ay naglalakbay, sinusubukang pag-ugnayin ang lahat ng makaganapan. Ang asawa niyang kilala niya bilang isang simpleng ulila na nagtatrabaho sa isang maliit na tindahan ay nakaupo ngayon sa isang silid na pangarap lamang ng karaniwang tao. Sino ka ba talaga, Katrina? Basak ni Jericho sa katahimikan. Ang kanyang boses ay may halong hinanakit at labis na pagkalito. 3 taon na tayong magkasama. Nakita kitang nagtitiis na mag-ulam ng toyo at mantika, makaraos lamang tayo araw-araw. Nakita kitang umiyak ng palihim noong wala tayong may pambiling nga gatas ni Maya. Paano mo nagawang itago ang lahat ng ito? Iyong tarheta, iyong paggalang ng matao rito, ipaliwanag mo sa akin. Ibinaba ni Katrina ang kanyang baso. Huminga siya ng malalim at tumingin ng diretso sa mga mata na kanyang asawa. Ang mga mata niya ngayon ay hindi na nagtatago, walang iniwasan. Patawarin mo ako, Jericho, panimula niya. Ang kanyang tinig ay malambot ngunit puno ng paninindigan. Hindi ko sinadyang magsinungaling sa iyo. Nilayon kong itago ang totoo upang makahanap ng isang taong magmamahal sa akin ng totoo, hindi dahil sa kung ano ang mayroon ako. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong ni Jericho na dahan-dahang lumapit. Hindi ako galing sa isang mahirap na pamilya, Jericho, patuloy ni Katrina. Ang aking lolo, ang yumaong si Don Ignacio, ay nagmamay-ari ng isa sa pinakamalaking kumpanya ng malupain at gusali sa buong bansa. At ang bahay panuluyan na tinutuluyan natin ngayon, ito ay isa lamang sa napakaraming pag-ari ngaming pamilya. Nang hina ang mga tuhod ni Jericho, napaupo siya sa sahig, hindi makapaniwala sa narinig. Ang kumpanyang binanggit ni Katrina ay ang parehong kumpanya na pinapangarap niyang pasukan bilang isang hamak na manggagawa nun. Namatay ang mga magulang ko noong bata pa ako sa isang aksidente, pagkukuwento ni Katrina habang inaalala ang nakaraan. Mula nun nakita ko kung paano nagbago ang mga kamag-anak namin. Naging napakabait nila sa akin, laging may dalang regalo at matatamis na salita. Ngunit alam ngang lolo ko ang totoo. Nakita niya ang pagkagahaman sa kanilang mga mata. Hinihintay lamang nilang mamatay ang matanda upang paghatian ang naiwang yaman at alam nilang ako ang magmamanang lahat. Tumayo si Katrina at lumapit kay Jericho, hinawakan niya ang nakamay nga asawa. Ayong lolo na matulad ako sa kanya na napaliligiran ng mataong nakukunwari. Bago siya pumanaw, gumawa siya ng isang kasunduan. Ipinangalan niya ang lahat ng yaman sa mga tagapamahala ng aming kumpanya, pansamantala pinalabas niyang tinanggalan na ako ng mana. Pinalaki niya ako ng simple, pinag-aral sa isang ordinaryong paaralan at pinagtrabaho. Sinabi niya na makukuha ko lamang ang lahat kapag nakahanap ako ng isang lalaking magaling ng tapat na pag-ibig sa akin nang walang hinihintay na kapalit kahit pa sa gitna ng matinding kahirapan. At natakpuan kita, Jericho. Ikaw ang lalaking iyon. Pinili mo ako kahit wala akong maibigay. Ipinagtanggol mo ako. Minahal mo ako ng buong buo.
Tumulo ang ngaluha sa mga mata ni Jericho. Halo-halong emosyon ang kanyang nararamdaman. Galit dahil sa pakiramdam na siya ay nalinlang ngunit mayroon ding labis na pag-unawa. Naisip niya ang lahat ng mapanlalait na tinanggap ni Katrina mula sa kanyang inang si Aling Rosa at sa kapatid niyang si Elena. Kung alam lamang nila ang totoo baka sinamba pa nila si Katrina. Kung gayon bakit ngayon mo lang sinasabi bakit hinayaan mong saktan ka ng paulit-ulit ni inay tanong ni Jericho ang boses ay nanginginig. Dahil mahal kita at iginagalang ko siya bilang ina mo sagot ni Katrina at biglang nagbago ang timplang kanyang mukha. Ang lambing ay napalitan ng isang nanlalamig na galit. Tiniis ko ang lahat ng pang-alipusta niya sa aking pagkatao. Tiniis ko ang pagiging alila ko sa sarili nilang bahay. Ngunit ang nangyari kanina ang pagtataboy niya sa sarili niyang apo sa gitna ng lamig at baha iyon ang hindi ko mapapatawad. Tama na Jericho. Tapos na ang pagiging simpleng Katrina. Oras na para turuan ko silang leksyon na hindi nila makakalimutan habang buhay. Lumakat si Katrina patungo sa kanyang basang balutan. Mula sa pinakailalim kinuha niya ang isang makapal na telepono na tila hindi nasisira ng tubig. Pindot niya ang isang numero at mabilis itong sumagot. Magandang gabi Ginoong Arturo bati ni Katrina ang kanyang boses ngayon ay nagpapamalas ang kapangyarihan ang isang tunay na tagapagmana. Magandang gabi po Senyorita Katrina sagot ng matandang tagapamahala sa kabilang linya bakas ang matinding paggalang. Matagal na po kaming naghihintay sa inyong tawag. Handa na po ang buong pamunuan kailangan na po ba ninyong bawiin ang lahat ng inyong kapangyarihan? Opo Ginoong Arturo utos ni Katrina. Pakiayos ang lahat NG papeles bukas na bukas din. At may isa pa akong ipapagawa sa inyo. Alamin ninyo ang estado ng lupain at bahay na matatagpuan sa kalye Sampaguita ang eksaktong address ay numero 17. Nakinig si Jericho ng tahimik. Iyon ang address ng bahay ng kanyang inang si Aling Rosa, ang bahay na pinakmamalaki nito sa buong barangay. May narinig na pagtipa sa kabilang linya. Makalipas ang ilang sandali nagsalita si Gino Arturo. Senyorita ang bahay po na iyon sa kalye Sampaguita ay binili ng inyong yumaong lolo 8 taon na ang nakararaan. Nakapangalan po ito ng buo sa inyo bilang isang nakatagong regalo sa inyong kasal. Kayo po ang nag-isang legal na nakmamayari ng lupain at ng malaking bahay na iyon. Nanlaki ang mamata ni Jericho. Parang tumigil ang pag-ikot ng kanyang mundo. Ang bahay kung saan sila ipinagtabuyan ng kanyang ina ang bahay na ipinagmamalaki nitong pundar ng kanyang yumaong ama ay pag-ari pala ng kanyang asawa mula pa noong simula. Gusto ko silang paalisin bukas na bukas din malamig na utos ni Katrina ang kanyang mga mata ay nakatitik sa kawalan. Ipadala ninyo ang ating mga abogado at ang mga gwardiya. Bigyan ninyo sila ng sapat na oras upang mag-impake ngunit bago sumapit ang tanghali bukas ayokong makita ang kahit na anong anino nila sa bahay na iyon. Masusunod po Senyorita Katrina. Ibinaba ni Katrina ang telepono. Tumingin siya kay Jericho na nakatayo at tila naging isang rebulto. Hindi ako hihingi ng tawad sa gagawin ko Jericho sabi ni Katrina. Kinuha nila ang karapatan nating maging ligtas kaya kukunin ko ang karapatan nilang manatili sa bahay na iyon. Hindi kumibo si Jericho. Wala siyang may tututol. Sa kaibuturan ng kanyang puso alam niyang tama ang asawa niya. Ang kalupitan ng kanyang ina ay umabot na sa sukdulan at ngayon ay sisingilin na ito ang pagkakataon. Kinaumagahan sa kalye Sampaguita tila walang bakas ng pag-alala sina Aling Rosa at Elena. Mataas pa rin ang baha sa ibang bahagi ng kalye ngunit ang kanilang malaking bahay ay nanatiling ligtas at tuyo. Nakaupo sila sa magarang hapag-kainan humihigop ng mainit na kape at kumakain ng masarap na tinapay. Buti nga sa babaeng iyon natuto rin siya ang leksyon na tatawang sabi ni Aling Rosa habang inaalala ang pagpapalayas niya kina Katrina at Jericho kagabi. Sigurado akong nanginginig pa rin sila sa lamig ngayon sa kung saang tabi ang kalsada. Ayan ang napapala nga mataong walang pra hindi marunong lumugar. Tama po kayo inay dagdag ni Elena na may kasamang nakakainis na ngiti. Ang tigas kasi ng ulo ni Kuya Jericho ipinagpalit pa tayo para sa babaeng iyon na walang may pagmamalaki kundi ang kakapalan ng mukha. Siguradong babalik din si Kuya Rito kapag hindi na niya kinaya ang hirap. Habang masaya silang nagtatawanan at nagdiriwang sa kapihatian ng iba biglang umalingaw-ngaw ang tatlong malalakas at formal na katok sa kanilang malaking pintuang kahoy. Hindi ito ang katok ng kapitbahay na humihingi ng tulong at lalong hindi ito katok ni Jericho. May autoridad at bigat ang bawat pagbagsakin ay kamao sa pinto. Napakunot ang nuni Aling Rosa, sino ba iyang nanggagambala ng ganito kaaga? Buksan mo nga ang pinto Elena at paalisin mo kung sino mang pulubi iyan. Padaboh na tumayo si Elena. Nilapah niya ang kanyang kape at naglakat patungo sa pinto habang bumubulong-bulong ng masasakit na salita.
Nang buksan ni Elena ang pinto, sino kaya ang mataong nakatayo sa labas na tuluyang magpapabago sa kanilang maliligayang buhay. Nang buksan ni Elena ang makapal na pintuang kahoy, hindi ang inaasahan niyang pulubi o mga basang kapitbahay ang sumalubong sa kanya. Isang lalaking may edad na nakasuot ng maayos na barong Tagalog ang nakatayo ron. Formal ang tindig nito at may bitbit na itim na lalagyan ng nga papeles. Sa likuran ng lalaki ay may dalawang unipormadong gwardiya at isang kinatawan mula sa barangay na pamilyar kay Elena, si Kapitan Carding. Ano po ang kailangan ninyo, mataray na tanong ni Elena, nakataas ang kilay habang pinagmamasdan ang mga hindi inanyayahang panauhin. Magandang umaga, ako si Abogado Mendoza, ang kinatawan ng tunay na nagmamay-ari ng lupain at bahay na ito. Nariyan ba ang iyong ina na si Ginang Rosa? Formal na sagot ng lalaki. Nang marinig ang boses sa labas, lumapit si Aling Rosa na nagpupunas pa ang bibig gamit ang pamunas sa hapagkainan. Anong problema, Kapitan Carding? Bakit may kasama kayong magwardiya rito sa pamamahay ko? Mataas ang boses na tanong ng matanda. Matiyagang nagsalita si Abogado Mendoza. Ginang Rosa, narito kami upang formal na ipaalam sa inyo ang Gutos NG nagmamayari na lisanin ng bahay na ito. Mayroon kayong hanggang tanghali bukas upang kunin ang inyong mga personal na gamit at umalis sa lupain na ito. Halos lumuwa ang mga mata ni Aling Rosa. Umalis na, babaliw na ba kayo? Bahay ko ito, ang anak kong si Jericho ang bumili nito mula sa kanyang pinahirapan. Sisigaw-sigaw na tanggi ng matanda. Elena, kunin mo nga ang telepono at tawagan ang kapatid mo, sabihin mo may mga manlolokong nagpupunta rito upang mang-abuso. Walang panlolokong nagaganap dito, Ginang Rosa, kalmadong tugon ng abogado. Binuksan nito ang lalagyan ng papeles at inilabas ang isang opisyal na dokumento na may selyo mula sa ahensya ng gobyerno. Ito ang orihinal na titulong lupa. Maari ninyong basahin kung kaninong pangalan ang nakarehistro dito simula pa noong binili ito 8 taon na ang nakararaan. Walang pangalang Jericho na nakasulat diyan kailanman. Hinablot ni Elena ang papel at mabilis na binasa. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang pilit na inuunawa ang nga nakasulat. Nanlaki ang kanyang mamata at namutla ang kanyang muha na parang nakakita ng multo sa gitna ng sikat ng araw. Ano-ano ang nakasulat, Elena? Tanong ni Aling Rosa na nagsisimula ng makaramdam ng kaba sa kanyang dibdib. Inay, nanginginig na sagot ni Elena. Nakapangalan ang titulo kay Katrina. Parang pinagsakluban ng langit at lupa si Aling Rosa. Imposible iyan, pagka ang mga dokumentong iyan. Sumigaw siya ng malakas na umalingaw hanggang sa kalsada. Ang babaeng iyon ay isang patay gutom, wala siyang kakayahang bumili kahit na isang haligi ng bahay na ito. Nagpagawa lamang kayo ng pekang titulo diyan sa rekto para lokohin kami at angkinin ang bahay ng anak. Nagbuntong hininga si Kapitan Carding. Aling Rosa, totoong dokumento iyan. Kinausap na ako ni Abogado Mendoza bago sila pumunta rito at napatunayan na sa munisipyo na kay Katrina nga nakapangalan ang bahay at lupang ito. Kayo ang walang karapatang manatili rito, lalo na at iniutos ng tunay na may-ari ang pagpapalayas sa inyo mula sa araw na ito. Tila nang hina ang nga binti ni Aling Rosa at napakapit siya sa hambangang pinto. Ang nga kapitbahay na kanina pa nakikiusyoso ay nagsimula ng magbulungan. Ang ilan ay natutuwa pa dahil kilala si Aling Rosa sa pagiging mapakmataas at malupit sa kanyang mga kapitbahay, lalo na sa kanyang manugang. Iyan ang napapalang sobrang yabang narinig nilang bulong ng isang kapitbahay na nagwawalis sa labas. Nakikitira lang pala, tapos kung makapanglait sa manugang parang siya ang nagpapakain. Naramdaman ni Aling Rosa ang matinding hiya habang nakatitig sa kanya ang mga tao, ngunit ang kanyang pagkamataas ay hindi pa rin nagpapatalo. Hindi tatawagan ko ang anak ko, hindi papayak si Jericho na palayasin ako ng babaeng iyon sa sarili kong bahay. Pilit niyang ipinagtatanggol ang kanyang sarili. Kinuha niya ang kanyang telepono at ilang beses na tinawagan ang numero ni Jericho. Walang sumasagot. Patuloy siya sa pagtawag hanggang sa tuluyan itong nagring at sinagot ng kanyang anak. Jericho, anak, tulungan mo ang inay mo, humahagulgol na panimula ni Aling Rosa. Pilit na ginagawang kaawa-awa ang kanyang boses upang kunin ang simpatiya ng anak. Ang asawa mong si Katrina nagpadala nga abogado rito, papalalayasin daw kami ni Elena. Gumawa pa ang pekang titulo ang lupa, anak, umuwi ka rito at paalisin mo ang nga taong ito, tulungan mo kami. Natahimik ang kabilang linya. Walang bakas ng pag-aalala. Nang magsalita si Jericho, ang boses nito ay napakalamig at tila walang pakialam, kabaliktaran ng nakasanayang magalang at masunuring anak. Totoo ang titulong iyan, inay, malamig na sagot ni Jericho. 8 taon na kaming kasal ni Katrina at iyon ang regalong ibinigay ng kanyang tunay at mayamang pamilya na itinago niya lamang upang masubukan ang ating pag-uugali. Hindi ako ang bumili ng bahay na iyan kundi ang lolo niya. Nakitira lang tayo. Ngunit Jericho, ina mo ako, paano mo nagawang konsintihin ang asawa mo sa ginagawa niyang ito sa atin? Paano niyo
Kami hahayaang mawalan ng matitirhan habang lakpas tao pa rin ang bahasa labas ng ating barangay mangiyak-ngiyak na tanong ng matanda. Sumagot si Jericho nang may matinding diin sa bawat salita. Inay, noong gabi na humihingi ako ng tulong sa inyo noong nangingitim na sa lamig ang inyong sariling apo, pinaalis ninyo kami. Sinabi ninyo na wala ng espasyo para sa amin sa bahay na iyan kahit na alam ninyong basang-basa kami at walang mapupuntahan. Ibinigay ninyo ang aming espasyo kay Elena na may sarili namang pra. Ngayon inay, nararanasan ninyo ang inyong ginawa. Hindi ko pipigilan si Katrina dahil karapatan niya iyan. Kinuha ninyo ang awa ko ng gabiring iyon kaya huwag na kayong hihingi ng tulong sa akin. Pinutol ni Jericho ang tawag. Nanigas si Aling Rosa, hawak ang kanyang telepono, unti-anting bumabagsak ang luha hindi dahil sa pagsisisi kundi dahil sa kawalan ng pag-asa. 3 oras na lamang ang lumipas ngunit pakiramdam nila ay huminto ang oras. Napilitan silang mag-impake ang kanilang madamit sa lupeng malalaking bag at karton. Ang bawat damit na isinisilit ni Elena ay basa ang kanyang mga luhang pagkainis, wala silang matutuluyan. Ang kanilang tunay na bahay ay nakalubok pa rin sa lampas taong baha at amoy putik na ang lahat ng kagamitan doon. Ang kanilang makakilala at kaibigan na palagi nilang pinagyayabangan noon ay pawang umiwas nang malaman ang totoong kwento mula sa mga nakakalat na usap-usapan sa barangay. Kinabukasan dakong 10 umaga, isang mahabang linyang gaitim na sasakyan ang dumating sa labas ng malaking bahay sa Kalye Sampaguita. Ang masasakyang ito ay pawang mamahalin at kumikinang malayong-malayo sa lumang sasakyan na palaging ginagamit ni Jericho at Katrina. Mula sa pinakamalaking sasakyan bumaba si Katrina. Hindi na siya nakasuot ng malumang damit na galing sa ukay-ukay. Siya ngayon ay nakasuot ng isang formal na itim na kasuotan, may suot na mamahaling salamin sa mata at naglalakat ng may mataas na kumpiyansa. Sa kanyang tabi ay naglalakat si Jericho, maayos ang bihis, hawak sa kamay ang kanilang anak na si Maya na nakasuot ng napakagandang damit at malinis ang buong anyo. Nakita ni Aling Rosa at Elena ang pagdating ng pamilya. Nakatayo sila sa labas ng tarangkahan kasama ang kanilang mga bagahe, pinapanood ng manakukumpulang mga kapitbahay na tila ba nanonood ng isang sikat na pelikula. Naglakad si Katrina palapit sa kanyang biyenan. Tinanggal niya ang kanyang salamin sa mata at tiningnan ang matanda mula ulo hanggang paa. Gusto ko sanang makonsensya sa ginagawa kong ito sa inyo inay, tahimik ngunit may talim na sabi ni Katrina. Ngunit sa tuwing naisip ko kung paano ninyo pinakmasdan ang anak ko na nanginginig sa lamig sa labas ng pintong iyon at pinaksarhan pa ng pinto, nawawala ang lahat ng awa ko. Ano na ang gagawin mo ngayon, Katrina? Pagtatawanan mo ba kami habang naghihirap kami sa labas? Galit na tanong ni Elena. Ang kanyang pagkamataas ay pilit pa ring lumalabas. Ngumiti si Katrina, isang ngiting punong-punong nga hiwagaan. Humarap siya sa mga gwardiya at nagutos sa malakas na tinik na maririnig ng buong paligid. Buksan ninyo ang makatarangkahan ng bahay na ito. Ilabas ninyo ang makagamitan sa pagluluto at ang magadaan-daang sakongang bigas na dala natin sa mamalalaking sasakyan sa likuran. Simula sa araw na ito, ang malaking bahay na ito ay magiging pansamantalang kanlungan at kainan para sa lahat ng gabiktima ng baha sa barangay na ito. Lahat ng nawalan ng bahay at nagugutom ay maring pumasok, humingi ng tulong at makituloy maliban sa 2 ito na nasa harapan ko. Nalaki ang mamatang mataw. Ang bahay na dating simbolo ng pagdadamot at kayabangan ni Aling Rosa ay bubuksan ngayon para sa lahat ng mahihirap na pamilya, habang siya mismo na dating nag-angkin nito ay nakatayo sa labas, walang tirahan at walang masilungan mula sa sikat ng araw. Nakita ni Aling Rosa ang mataong dating minamaliit niya na ngayon ay masayang pumapasok sa loob ang kanyang dating palasyo. Habang nangyayari ang lahat ng panlilit na ito sa kanyang pagkatao, isang lumang itim na sasakyan ang biglang huminto sa kanilang harapan. Bumukas ang pinto nito at dahan-dahang lumabas ang isang matandang lalaki na kilalang-kilala ni Aling Rosa, isang taong akala niya ay matagal nang nakalibing sa sementeryo. Sino ang lalaking ito at ano ang dala niyang mabigat na lihim na tuluyang magpapabagsak sa pamilya ni Aling Rosa at Elena? Bumaba mula sa sasakyan ang isang matandang lalaki. Mabagal ang kanyang magalaw dahil sa katandaan at nakasungkot siya na gawa sa makapal na kahoy. Maputi na ang lahat ng buhok niya sa ulo at may malalalim na kulubot sa kanyang muha na nagpapakita ng maraming taon ng paghihirap. Ngunit sa kabilang ang kanyang anyo ay hindi may kakaila ang pamilyar na hugis ng kanyang muha. Nabitawan ni Aling Rosa ang hawak niyang bagahe. Ang bag na naglalaman ng nga natitira niyang mamahaling damit ay bumagsak sa putikan, ngunit hindi niya ito pinansin. Nanlaki ang kanyang mamata habang nakatitig sa matandang lalaki na papalapit sa kanila. Nagsimulang manginig ang buong katawan ng matandang babae. Tomas pautal at halos pabulong na sambit ni Aling Rosa. Parang tinakasan ng dugo ang kanyang buong muha. Kumunot ang nuni Elena. Lumingon siya sa kanyang ina at pagkatapos ay sa matandang lalaki. Inay, anong sinasabi ninyo? Paanong naging si Itay iyan?
Sabi ninyo patay na si Itay 10 taon na ang nakararaan dahil sa malalang sakit. Sarili nating mamata ang nakakita sa kabaong niya nun. Tumigil sa paglalakad ang matandang lalaki sa tapat nina Aling Rosa at Elena. Tiningnan niya ang maginangang isang tingin na may halong labis na kalungkutan at galit. Hindi ako namatay, Elena, malalim at basak na sagot ni Mang Tomas. Pinatay lamang ako ng iyong ina sa isip ninyong magkapatid upang maitago niya ang kanyang kasakiman at kalupitan. Parang binagsakan ng isang buong bundok si Jericho sa kanyang narinig. Binitawan niya ang kamay ni Maya na inalalayan agad ni Katrina at dahan-dahang lumapit sa matandang lalaki. Nanginginig ang makamay ni Jericho nang abutin niya ang braso ng matanda. Itay, buhay po kayo, umiyak na tanong ng binata. Ang lalaking kilala sa pagiging matatak ay humagulgol na parang isang maliit na bata sa harapan ng maraming tao. Niyakap ni Mang Tomas ang kanyang anak ng napakahigpit. Patawarin mo ako, anak ko, hindi ko ginustong iwan kayo. Ang totunian, noong nakasakit ako ng malala at hindi na makapagtrabaho sa pabrika, itinaboy ako ng iyong ina. Pinalayas niya ako sa ating lumang bahay dahil pabigat lamang daw ako at wala ng pakinabang. Sinabi niya na mas mabuti pang mamatay na ako sa labas kaysa ubusin ko ang kakarampot ninyong pera sa gamot. Umalingaw-ngaw ang malalakas na bulungan mula sa mga kapitbahay na nanonood. Hindi makapaniwala ang buong barangay sa labis na kasamaan ng budi ni Aling Rosa. Nagpatuloy si Mang Tomas sa pagsasalita habang nakatingin ng matalim kay Aling Rosa. Upang makakuha ng pera sa mga politiko at mga kamag-anak, pinalabas niyang patay na ako. Gumawa siyang pekeng burol gamit ang isang saradong kabaong na ang sabi niya ay hindi na maaring buksan dahil nakakahawa ang aking sakit. Ang lahat ng perang ipinapadala mo, Jericho, para sana sa aking pagpapagamot at para sa aking pekeng burol ay ibinili niya ng maalahas at mga bagong kagamitan sa bahay. Nagpakalayo-layo ako at namuhay bilang isang pulubi sa isang malayong probinsya dahil sa sobrang hiya at sakit ng loop. Gumuho ang buong mundo ni Jericho. Ang lahat ng paghihirap niya ang nagabing hindi siya natutulog kakatrabaho upang kumita ng pera para sa kanyang ina, ang lahat ng iyon ay nakapatong sa isang napakalaking kasinungalingan. Lumingon siya sa kanyang ina, ang kanyang mamata ay nag-aapoy sa matinding galit at pagkamuhi. Paano ninyo nagawa iyon, inay? Sigaw ni Jericho na umalingaw-ngaw sa buong kalsada. Paano ninyo nagawang saktan ang sarili ninyong asawa at lokohin ang sarili ninyong nga anak dahil lamang sa pera? Kaya pala ganun na lamang ang galit ninyo kay Katrina dahil wala siyang may bigay na pera sa inyo. Kayo ang halimaw, inay, hindi ang asawa ko. Sinubukan ni Aling Rosa na magsalita. Anak, pakinggan mo muna ako, ginawa ko iyon para sa atin, para mabuhay tayo ng maayos. Huwag na huwag ninyo na akong tatawaging anak, madiin at malamig na putol ni Jericho. Wala na akong ina. Simula sa araw na ito, kalimutan ninyo nang nabuhay ako sa mundong ito. Lumapit si Katrina at hinawakan ang balikat ng asawa upang pakalmahin ito. Tiningnan niya sina Aling Rosa at Elena. Natakpuan ng aking matauhan ang inyong ama sa isang liblib na probinsya, may sakit at walang makain. Ipinagamot ko siya at inalagaan hanggang sa bumalik ang kanyang lakas dahil alam kong siya ang magbubunyak ng tunay ninyong kulay. Tapos na ang inyong kasinungalingan, Aling Rosa. Ngayon maari na kayong umalis sa pamamahay ko at huwag na kayong babalik pa. Walang sinumang kapitbahay ang naawa kay Aling Rosa. Maging si Kapitan Carding ay umiling lamang at tumalikot ayaw, nang makialam sa taong napakasamang ng ugali. Walang magawa sina Aling Rosa at Elena kundi pulutin ang kanilang nga bagahe. Hilahot silang naglakad palayo sa malaking bahay na minsang naging palasyo nila. Ang kalsada ay puno pa rin ng putik at mababaw na baha mula sa nagdaang bagyo. Bawat hakbang nila ay mabigat at maputik. Ang mamamahaling sapatos ni Elena ay mabilis na nasira ng putikan. Ang kanyang magagarang damit na hindi akma sa paglalakad sa baha ay mabilis na nabasa at nadumihan. Inay, hindi ko na kaya ito, naiyak na reklamo ni Elena habang pilit na hinihila ang kanyang mabigat na bag. Ang dumi-dumi na ngang nga pa ako, saan ba tayo pupunta? Wala tayong pera pambayad sa matutuluyan. Tumahimik ka, Elena, pagod na pagod ding sagot ni Aling Rosa. Pupunta tayo kina Kumaring Susan, malaki ang bahay nila at tinulungan ko siya nun, paniguradong patutuluyin niya tayo. Makalipas ang ilang kanto, narating nila ang bahay ngang itinuturing na matalik na kaibigan ni Aling Rosa. Kumatok sila ng ilang beses. Nang buksan ni Susan ang pinto at makita ang maputik at kaawa-awang kalagayan ng mag-ina, biglang nagbago ang timpla ng mukha nito. Kumarang Susan, maaari ba kaming makituloy? Pansamantala pakiusap ni Aling Rosa na pilit binibigyan ng laming ang boses. Wala na kaming matirhan, pinalayas kami ng walang utang na lupkong manugang. Tiningnan sila ni Susan mula ulo hanggang paa. Nakarating na sa akin ang balita, Rosa. Ang sabi ng tao ay ikaw ang nagpalayas sa asawa mong may sakit at sa sarili mong manugang noong bumabagyo. Patawat, Rosa, ngunit wala kaming espasyo rito para sa inyo. Baka mamaya ay paknakawan ninyo pa kami.
Bago pa man makasagot si Aling Rosa ay padaboh ng isinara ni Susan ang pinto. Parang sinampal ng napakalakas si Aling Rosa. Ang mismong nasalitang ginamit niya kina Katrina noon ay siya ring ginamit upang ipagtabuyan sila ngayon. Sumapit ang dilim at nagsimulang umihip ang malamig na hangin. Wala silang mapuntahan dahil lahat ng kilala nila ay isinasara ang pinto sa kanilang harapan. Gabi na nang mapilitan silang sumilong sa isang maliit at sirang hintayan ng sasakyan sa gilid ng madilim na kalsada. Gutom na gutom sila, pagod giniginaw at punong kagat ngelamok. Hindi na mapigilan ni Elena ang kanyang matinding galit. Umupo siya sa malamig na semento at pinandilatan ang kanyang ina. Puro kakasiyabang inay, sigaw ni Elena, ang boses ay puno ng paninisi. Kung hindi ka naging napakasama kay Katrina at kay Kuya Jericho, sana nakatira pa tayo sa isang napakalaking palasyo hanggang ngayon. Sana nakahiga ako sa malambot na kama at hindi dito sa putikan. Lahat ng ito ay kasalanan mo. Elena, anak ko, huwag mo akong sisihin, ginawa ko ang lahat para maibigay ang magandang buhay sa iyo, umiyak na sagot ni Aling Rosa. Magandang buhay ba ito? Sagot ni Elena sabay turo sa kanilang maduming kalagayan. Wala ka ng silbi, inay. Kinuha ni Elena ang maliit na supot na hawak ng kanyang ina. Dito nakatago ang ilang piraso ng gintong singsing at kaunting pera na naisalba nila. Ano ang ginagawa mo, Elena? Ibalik mo iyan sa akin, iyan na lamang ang natitira nating yaman. Mangiyak-ngiyak na pakmamakaawa ni Aling Rosa habang pilit na inaabot ang supot. Sa akin na ito, inay, paghihirapan ko rin namang magisa ang buhay ko mula ngayon. Hindi ako mabubuhay kung magiging pabigat ka pa sa akin. Matanda ka na at wala ng pakinabang. Pagkasabi nito ay mabilis na tumakbo si Elena palayo sa madilim na kalsada. Tinangay ang huling pag-asa ang kanyang ina. Naiwan si Aling Rosa na nakadapa sa malamig at basang semento. Tuluyan siyang iniwan ng kanyang paboritong anak, ang anak na palagi niyang ipinagtatanggol at kinukonsinti ay siya pa mismong nagtapon sa kanya na parang isang basura. Umiyak nang umiyak si Aling Rosa. Ang lamig ng gabi ay nanunuot sa kanyang magabuto. Naramdaman niya ang eksaktong sakit, panginginig at kawalan ng pag-asa na ipinaranas niya sa maliit na simayan noong gabing bumabagyo. Ang parusa, ang tadhana ay walang inilalagas. Habang nakayuko siya sa putikan at naghihintay na lamang na kunin ng kamatayan, may napansin siyang isang anino na papalapit mula sa dilim. Narinig niya ang ngayabag ng paa na lumulusong sa baha palapit sa kanya. Isang kamay ang dahan-dahang lumitaw mula sa kadiliman, nag-abot ng isang pirasong mainit na tinapay. Sino ang taong gito na naglakaslub na lapitan ng babaeng tinalikuran ng buong mundo? Dahan-dahang iniangat ni Aling Rosa ang kanyang nanginginig at basang mukha upang tingnan kung sino ang taong nag-abot ng mainit na tinapay sa kalagitnaan ng napakalamig at madilim na gabi. Umaasa ang kanyang isipan na baka bumalik si Jericho upang sunduin siya at patawarin, ngunit hindi ang kanyang anak ang nakatayo sa kanyang harapan. Isang matandang babae na nakasuot ng manipis at takpi-takping damit ang nakayuko sa kanya. May nakasukbit na sako sa likuran nito na naglalaman ng mabasyong bote at lumang diaryo. Nanlaki ang mamata ni Aling Rosa nang mamuhaan niya kung sino ito. Ito si Aling Nena, ang mangangalakal ng basura na palagi niyang sinisigawan, pinandidirian at pinapalongwalis tingting tuwing dadaan sa tapat ng kanilang malaking bahay nun. Ito ang babaeng tinawag niyang salot at magnanakaw kahit na mayos itong naghahanap buhay sa kalye. Tanggapin mo na ito, Rosa, malumanay na sabi ni Aling Nena. Ang boses nito ay walang bahid ng galit o pang-uyam. Napulot ko ang ilang barya kanina at ibinili ko ang mainit na pandesal. Alam kong sanay ka sa masasarap na pagkain, ngunit ito lamang ang may bibigay ko para maibsan ang lamig ng iyong sikmura. Hindi makapagsalita si Aling Rosa. Parang may nakabarang malaking bato sa kanyang lalamunan. Ang pinakamatinding sampal sa kanyang pagkatao ay hindi ang pagpapalaya sa kanya sa malaking bahay, kundi ang pagtanggap ng awa at habag mula sa taong paulit-ulit niyang inapakan at tinuring na mas mababa pa sa hayop. Nanginginig ang kanyang maruruming kamay nang abutin niya ang pandesal. Mainit ito at mabango, kabaliktaran ng malamig at madilim niyang kinabukasan. Bakit mo ako tinutulungan pagkatapos ang lahat ang kasama ang ginawa ko sa iyo? Humahagulgol na tanong ni Aling Rosa, ang kanyang naluha ay humahalo sa putik sa kanyang muha. Bumuntong hininga si Aling Nena at tinulungan siyang makaupo ng maayos sa malamig na semento. Dahil alam ko ang pakiramdam ng walang makain at walang masilungan sa gitna ng bagyo, sagot ng matandang mangangalakal. Kahit gaano kahirap ang ating buhay at kahit gaano kasama ang ibang tao, hindi natin dapat hayaang mamatay ang awa sa ating mga puso. Iyon lamang ang yaman na kailanman ay hindi mananakaw ng sinuman. Pagkasabi nito ay tahimik na naglakat palayo si Aling Nena, pasan ang kanyang mabigat na sako pabalik sa madilim na kalsada. Naiwan si Aling Rosa na humahagulgol habang kinakain ang pinakamasarap ngunit pinakamapait na tinapay na natikman niya sa buong buhay niya. Bawat kagat ay puno ng labis na pagsisisi, ngunit huli na ang lahat, wala nang babalik.
Sa kabilang bahaging lungsod salok ng isang napakalaki at napakagandang palasyo na napapalibutan ng malalaking puno at matataas na bakot, isang masayang pamilya ang nagdiriwang ng kanilang bagong simula. Nakaupo sina Katrina at Jericho sa isang mahabang hapagkainan na puno ng masasarap na pagkain. Sa kabisraeng hapak ay nakaupo si Mang Tomas, maaliwalas na ang mukha at may ngiti sa malabi. Nakasuot na siya ng malinis at maayos na damit, ang kanyang katawan ay nagsisimula na ring bumalik sa sigla dahil sa tamang alaga at gamot. Si Maya ay masayang naglalaro sa malawak na salas kasama ang kanyang nga bagong laruan. Lumapit si Jericho sa kanyang ama at nakmano ng may matinding paggalang. Itay, patawarin ninyo po ako dahil naniwala ako sa kasinungalingan ng inay. Patawarin ninyo po ako at hindi ko kayo hinanap. Kung alam ko lang po ang totoo, hindi ko hahayaang magdusa kayo ng mag-isa sa malayo. Hinaplos ni Mang Tomas ang buhok ng kanyang anak. Wala kang kasalanan, Jericho. Ang mahalaga ay makasama na tayo ngayon at binigyan tayo ng may kapal ng pagkataong bumuo ng bagong mga alaala. Tumingin ang matanda kay Katrina. At lahat ng ito ay dahil sa kabutihan ng puso ng iyong asawa. Siya ang tunay na nagligtas sa ating pamilya mula sa kasakiman. Ngumiti lamang si Katrina at hinawakan ang kamay ni Jericho. Hindi na natin kailangang lumingon pa sa madilim na nakaraan. Ang mahalaga ay ang ating pamilya ay buo na at walang sinuman ang maaring manakit sa atin muli. Gagamitin natin ang mga biyayang ito upang tumulong sa mga taong tunay na nangangailangan. At iyon nga ang ginawa nila. Ang malaking bahay sa Kalye Sampaguita ay tuluyan ng ginawang isang pundasyon na nagpapakain at nagpapatuloy sa mapamilyang nawalan ng tirahan dahil sa masakuna. Pinamahalaan ito ni Kapitan Carding sa ilalim ng gabay ng kumpanya ni Katrina. Naging tanyak ang lugar na iyon sa buong barangay bilang simbolong ng pag-asa, ngunit nagsilbi rin itong isang malaking paalala sa lahat ng mga kapitbahay. Tuwing dadaan sila ron, palagi nilang ikinukwento sa kanilang mga anak ang sinapit ni Aling Rosa upang maging aral na ang kayabangan at kalupitan ay laging may katapat na matinding parusa. Samantala ang buhay ni Elena ay naging isang walang katapusang pagdurusa. Dahil sa kawalan ng pinag-aralan at kasanayan, napilitan siyang magtrabaho bilang isang tagahugas ng pinggan sa isang murang kainan sa gilid ng palengke. Ang kanyang magamay na dati ay pilit niyang pinagaganda, ngayon ay puno ng nasugat, kalyo at mansa ang subo. Araw-araw siyang nakakarinig na sigaw mula sa kanyang malupit na amo. Isang araw habang nahuhugas siya ng mga malalaking kaldero sa likod ng kainan, napatingin siya sa isang maliit na kahon ng telebisyon ng kanyang amo. Nakita niya roon si Katrina na ini-interview dahil sa pagbubukas ng panibagong gusali para sa mga batang ulila. Napakaganda, napakayaman at napakabait ng dating hipak na palagi niyang nilalait nun. Napahagulgol si Elena sa tapat ng mamabahong hugasin. Naisip niya ang kanyang ina na iniwan niya sa kalsada. Naisip niya ang marangyang buhay na sana ay kasama niyang tinatamasa ngayon kung naging mabuti lamang siya. Ngunit ang pagsisisi ay laging nasa huli. Makalipas ang 5 taon sa labas ang simbahan ng Quiapo, tuwing araw ng Biyernes may isang matandang babae na nakaupo sa semento malapit sa pasukan. Gusgusin marumi at tila nawala na ang katinuan. Palagi siyang may hawak na lumang walis tingting at pilit na itinataboy ang mga asong pagalagala habang sumisigaw ng, "Huwag ninyong dumiha ang palasyo ko, bahay ko ito, ako ang may-ari nito." Siya si Aling Rosa na tuluyan ng kinain ng kanyang kalungkutan at kahibangan. Wala nang nakakakilala sa kanya at ang mga taong dumaraan ay nandidiri at lumalayo sa kanya. Isang maulan at madilim na hapon habang nakaupo si Aling Rosa sa gilid ng kalsada at nanginginig sa matinding lamig, isang pamilyar at napakagarang itim na sasakyan ang biglang huminto sa kanyang harapan. Bumukas ang pinto sa likuran at isang lalaking nakasuot ng mayos na damit ang dahan-dahang lumabas, bitbit ang isang malaking payong. Tumingala si Aling Rosa at sa kabila ng kanyang malabong paningin at magulong isipan ay nakilala niya ang anino ng taong ito. Sino ang lalaking lumabas mula sa sasakyan? Susunduin ba siya nito upang patawarin at bigyan ng pangalawang pagkakataon, o ito ba ay maghahatid ng huling balita na tuluyang tatapos sa kanyang pag-asa?